Biglang lumobo ang bill mo sa kuryente. Dati, nasa 700 pesos to 800 pesos lang ang monthly bill mo. Pero isang buwan, biglang naging halos 5,000 pesos. Nag-report ka sa electric company. Sa halip na maayos ang problema, ikaw pa ang siningil ng napakalaking amount dahil daw sa meter tampering. At pagkatapos, pinutulan ka ng kuryente. Tama ba yon? Ito ang sinagot ng Supreme Court sa kaso ng Meralco versus Spouses Edito and Felicidad Chua na may GR number 160422 na dinesisyonan noong July 5, 2010. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, ang spouses Chua ay mga consumer ng Meralco. Ang kanilang electric meter ay nakalagay sa isang concrete post sa labas ng kanilang perimeter fence. Ibig sabihin, ang meter ay nasa lugar na accessible sa labas ng bahay. Mula June hanggang September 1996, ang kanilang usual electric consumption ay nasa 231 to 269 kilowatt hours per month lamang. Ang kanilang monthly electric bill ay nasa 700 pesos to 800 pesos. Pero noong October 1996, nagulat sila nang makatanggap ng bill na 4,906.87 centavos. Ayon sa bill, ang kanilang consumption ay 1,297 kilowatt hours. Ibig sabihin, biglang tumaas ng mahigit 500% ang kanilang consumption. Dahil dito, pumunta ang anak ng mag-asawang Chua sa Meralco para questionin ang bill. Binayaran nila ito under protest para hindi sila maputulan ng kuryente. Pagkatapos nito, nagpadala ang Meralco ng representative para inspeksyonin ang electric meter. Ayon sa inspection report, pinalitan ang old meter dahil may missing terminal seal, broken cover seal, at broken sealing wire. Pagkatapos palitan ang meter, bumalik sa normal ang consumption ng Chua. Nasa 227 to 254 kilowatt hours per month. Pero hindi dito natapos ang problema. Noong January 1997, nagpadala ang Meralco ng demand letter. Sinasabi ng Meralco na dahil sa findings sa meter, sinisingil ang Chuas ng 183,983.66 centavos as differential billing. Nang tumanggi ang mga Chua na magbayad, pintulan sila ng kuryente. Kalaunan, binawasan ng Meralco ang demand mula sa 183,983.66 centavos to 71,737.49 centavos. Pero para sa mga Chua, mali ang ginawa ng Meralco. Kaya nagsampa sila ng kaso para maibalik ang kanilang electricity connection at para humingi ng damages. Ano ang sinabi ng Supreme Court? Pinaboran ng Supreme Court ang spouses Chua. Una, sinabi ng korte na hindi basta-basta pwedeng mag-disconnect ang electric utility dahil lang may alleged meter tampering. May batas tayo na dapat sundin. Ang batas na ito ay Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 7832, ang presence ng tampered, broken, or fake seal sa meter ay maaaring maging prima facie evidence of illegal use of electricity. Pero may mahalagang requirement ang batas. Ang discovery ng ganitong tampering ay dapat personally witnessed and attested to by an officer of the law or a duly authorized representative of the Energy Regulatory Board o ERB. Sa simpleng salita,
hindi sapat na inspector lang ng electric company ang nakakita. Kailangang may authorized government representative o officer of the law na personal na nakasaksi at nag-attest. Sa kasong ito, walang ebidensya na may officer of the law o authorized ERB representative na kasama sa inspection ng meter ng mga tsuwa. Dahil dito, hindi pwedeng gamitin ng Meralco ang alleged meter tampering bilang prima facie evidence para sa immediate disconnection. Pangalawa, sinabi ng Supreme Court na hindi rin nahuli ang mga tsuwa in flagrante delicto. Ano ang ibig sabihin nito? Na hindi nahuli mismo sa akto ng meter tampering ang mga tsuwa. Sa kasong ito, walang nakakita na sila mismo o sino man na kumikilos para sa kanila ay nagtamper ng electric meter. Sa katunayan, sila pa nga ang nag-report sa Meralco matapos nilang mapansin ang sobrang taas na bill. Kung sila mismo ang nagtamper, bakit nila tatawagan ng atensyon ng Meralco? Iyan ang isang mahalagang punto ng Supreme Court. Pangatlo, sinabi ng korte na hindi sapat ang claim ng Meralco para sa differential billing. Ang differential billing ay singil para sa umano'y unbilled electricity na nagamit pero hindi na-record dahil sa tampered meter. Pero para masingil ito, kailangang may sapat na basis at ebidensya. Sa kasong ito, hindi na patunayan na ang mga tsuwa ang nagtamper ng meter. Hindi rin malinaw kung paano ini-compute ng Meralco ang malaking amount na sinisingil. Mahalaga rin ang naging observation ng Supreme Court. Bago mapalitan ang meter, ang consumption ng tsuwa ay nasa 231 to 269 kilowatt-hours. Pagkatapos mapalitan ang meter, nasa 227 to 254 kilowatt-hours pa rin. Halos pareho lamang. Kung totoong nagtamper sila para bumaba ang bill, dapat sana nang palitan ang meter ay tumaas ang normal consumption. Pero hindi iyon nangyari. Ang biglang spike lang ay iyong isang buwan na umabot sa 1,297 kilowatt-hours. Kaya nagkaroon ng serious doubt kung tama ang assumption ng Meralco. Pang-apat, sinabi ng Supreme Court na Meralco was negligent. Bakit? Kung sinasabi ng Meralco na matagal nang tampered ang meter, dapat na-discover na nila ito earlier. Ang missing terminal seal, broken cover seal, at broken sealing wire ay visible defects. Dapat napansin ito sa regular meter readings or inspections. Bilang public utility, may duty ang Meralco na mag-ingat at inspeksyonin ang equipment nito. Hindi pwedeng hayaan ang alleged defect for years, tapos biglang sisingilin ng consumer ng malaking amount. Panglima, pinayagan ng Supreme Court ang mandatory injunction para maibalik ang kuryente ng mga tsuwa. Bakit nga ba pinayagan ito ng Supreme Court? Because electricity is not an ordinary commodity. Ito ay basic necessity. Ang electric utility ay public utility na imbued with public interest dahil malaki ang epekto ng disconnection sa buhay ng consumer. Kailangang strictly sundin ang legal requirements bago magputol ng service. At dahil hindi nasunod ng Meralco ang batas, may basis para utusan itong ibalik ang electric service. Pang-anim, ini-award ng korte ang moral damages. Dahil ang wrongful disconnection ay nagdulot ng anxiety, embarrassment, at humiliation sa mga tsuwa. Naging subject sila ng speculation sa kanilang barangay na parabang sila ay power thieves. Dahil dito, pinanatili ng Supreme Court ang award ng 100,000 moral damages. Ano ang mahalagang aral sa kasong ito? Hindi automatic na guilty ang consumer dahil may alleged tampered meter. Kailangan pa rin ng proper evidence.
Hindi basta-basta pwedeng mag-disconnect ang electric company. Dapat sundin ang requirements under Republic Act No. 7832. Kung sinasabi ng utility company na may tampering, kailangan itong ma-witness at ma-attest ng authorized government representative o officer of the law para maging prima facie evidence. At kung hindi nahuli sa aktong pagtatamper at walang sapat na ebidensya, hindi pwedeng basta-basta ipataw ang liability. Ang public utility tulad ng Meralco ay may duty na mag-inspect at mag-maintain ng kanilang equipment with due care. At kapag mali ang disconnection at nagdulot ito ng humiliation, anxiety at damage sa reputation, maaaring magkaroon ng moral damages. Sa madaling salita, hindi porket may sira o tampered daw ang metro, consumer na agad ang may kasalanan. At hindi porke public utility ang nagsabi, tama na agad. Kailangan pa rin ng batas, due process, at ebidensya. Kung biglang lumubo ang electric bill ninyo, huwag basta manahimik. I-report agad. Magbayad under protest kung kailangan para maiwasan ang disconnection. Humingi ng written explanation at itago ang lahat ng bills, letters, inspection reports, at proof ng communication. Kung gusto niyo ng malinaw, practical at tamang paliwanag ng batas, like and share and follow our channel Attorney Bel Lucila. Dito ang batas ay hindi komplikado. Ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.